Sa likod ng salamin. Si Mira ay isang tahimik na dalaga na mahilig magbasa ng mga lumang libro at kolektahin ang mga bagay na may kasaysayan. Nang pumanaw ang kanyang lola, iniwan sa kanya ang isang antigong salamin na nasa pamilya nila ng higit 1 siglo. Malaki ito, may baluktot na bakal na frame na parang mga ugat ng puno, at may bahagyang kupas na salamin na tila nagtatago ng lihim sa likod ng kinang nito. Ang salamin ay inilagay ni Mira sa sulok ng kanyang kwarto, malapit sa bintana kung saan palaging sumasayaw ang liwanag ng buwan tuwing gabi. Sa unang mga araw, tila wala namang kakaiba sa salamin. Ginagamit ito ni Mira para mag-ayos ng buhok o suriin ang kanyang mga damit bago pumasok sa trabaho. Ngunit isang gabi, habang nanonood siya ng ulan mula sa bintana, napansin niya ang isang bagay na nagpakilig sa kanyang balat. Sa gilid ng kanyang paningin, may tila anino sa loob ng salamin, hindi sa likod nito, kundi sa mismong loob. Siguro pagod lang ako, bulong niya sa sarili, habang nilingon ang salamin. Ngunit nang tumitig siya ng mas matagal, tila gumalaw ang anino, dahan-dahang gumapang patungo sa gilid ng salamin at nawala. Kinutuban si Mira ngunit pilit niyang binura sa isip ang nakita. Kinabukasan, nagising siya na parang mas mabigat ang kanyang katawan, at may kakaibang lamig sa kanyang kwarto. Napansin niyang tila mas mapusyaw ang kanyang refleksyon sa salamin, parang may manipis na ulap na humaharang dito. Pinilit niyang huwag pansinin iyon, ngunit mula noon, gabi-gabing napapansin niya ang paggalaw ng anino. Minsan, parang may hugis tao, minsan naman, tila mga kamay na umaabot sa gilid ng salamin. Isang gabi, naglakas loob siyang lapitan ang salamin. Hawak ang isang maliit na flashlight, sinilip niya ang bawat detalye ng salamin, ang bawat ukit ng bakal, ang bawat bitak ng lumang salamin, at ang likod nito na tinakpan ng kahoy. Wala siyang nakita na kakaiba. Ngunit habang nakatayo siya sa harap nito, biglang namatay ang ilaw sa kwarto. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kadiliman, nakita niya ang kanyang sariling refleksyon na nakangiti, ngunit hindi siya nakangiti. May tao ba rito? Tanong niya, ngunit ang sagot ay katahimikan. Habang lumalapit ang anino sa salamin, naramdaman niya ang malamig na hangin na parang dumaan sa kanyang leeg. Napaatras siya, nanginginig ang mga kamay, habang patuloy na tumititig sa salamin na ngayon ay tila buhay na. Sa kanyang likod, wala siyang makitang kahit ano sa kwarto, pero sa loob ng salamin, kitang-kita niya ang isang nilalang na unti-unting lumalapit sa kanyang refleksyon. Mula noon, unti-unting nagbago ang mundo ni Mira. Lahat ng bagay sa kanyang paligid ay nagiging mas kakaiba, mas misteryoso, at mas nakakatakot. Ngunit alam niya, ang susi sa lahat ng ito ay nasa salamin. Ang tanong, handa ba siyang tuklasin ang lihim nito? Simula nang mapansin ni Mira ang kakaibang anino sa kanyang salamin, hindi na siya matahimik sa kanyang kwarto. Kahit araw, tila may kakaibang bigat sa paligid. Sinubukan niyang baliwalain ito at itinuon ang sarili sa trabaho, ngunit gabi-gabi, bumabalik ang anino, tila mas malinaw, mas malapit, at mas nagpaparamdam ng presensya. Sa bawat lingon niya sa salamin, parang may malamig na hangin na umiikot sa kanyang likuran, kahit wala namang bintanang bukas. Isang gabi, nagdesisyon siyang magtanong sa kanyang ina tungkol sa salamin. "Ma, saan galing yung salamin na binigay ni Lola?" tanong niya habang naghahapunan. Saglit na natigilan ang kanyang ina, parang nag-alinlangan kung sasabihin ba ang alam. Matagal nang nasa pamilya yan, anak. Minana pa yan ng lola mo mula sa ninuno niya. Bakit mo natanong? Sagot nito. Ngunit nang mapansin ng kanyang ina ang seryosong ekspresyon niya, idinagdag nito, may problema ba? Parang may kakaiba kasi, maminsan parang may gumagalaw sa loob, pero hindi naman ako, sagot ni Mira. Biglang nagdilim ang mukha ng kanyang ina. Baka pagod ka lang, anak. Matulog ka ng maaga. Ngunit sa tono ng boses nito, halatang may itinatago. Hindi mapakali si Mira.
Naghanap siya ng sagot sa pamamagitan ng internet at mga lumang libro tungkol sa mga antigong gamit. Doon niya nalaman na may mga salamin na tinatawag na spirit mirrors. Sinasabing ginagamit ang ganitong uri ng salamin sa mga ritual para magpakita ng kaluluwa o koneksyon sa kabilang mundo. Bagaman kinilabutan, tinanong niya ang sarili, posible kayang ganito ang salamin ko? Upang mapatunayan ang kanyang hinala, nagdesisyon si Mira na subukin ang salamin. Isang gabi, nagdala siya ng kandila at inilagay ito sa harap ng salamin. Sinundan niya ang mga nabasa niyang hakbang sa isang artikulo tungkol sa mirror rituals. Huminga siya ng malalim at binigkas ang tanong na, "Sino ka? Bakit ka nagpapakita sa salamin ko?" Sa una, walang nangyari. Tanging ang liwanag ng kandila ang nagbigay liwanag sa kwarto. Ngunit habang tumatagal, parang unti-unting nagbago ang paligid. Ang anino sa salamin ay muling lumitaw, ngunit ngayon, malinaw na ang hugis nito, isang babae na nakasuot ng damit na tila mula pa noong panahon ng Kastila. Ang babae ay tumitig kay Mira mula sa loob ng salamin. Tila may hinanakit at puot sa kanyang mga mata. Biglang umihip ang malamig na hangin at napalagas ang kandila. Sa dilim, narinig ni Mira ang isang mabigat na paghinga sa kanyang likuran. Takot na takot siyang lumingon, ngunit nang magbukas siya ng ilaw, wala siyang nakita. Pagtingin niya muli sa salamin, naroon pa rin ang babae, ngunit ngayon ay mas malapit, halos nasa harapan na niya. Dito nagsimula ang mga kakaibang pangyayari sa buhay ni Mira. Sa bawat oras ng gabi, tila may gumagapang na malamig na hangin sa kanyang kwarto. Ang salamin ay nagiging mas misteryoso, tila nagiging isang portal patungo sa ibang mundo. At ang babae sa loob nito, hindi lang basta nagpapakita, parang may nais iparating. Ngunit ano ito? At bakit si Mira ang tila pinipili nitong lapitan? Sa kabila ng takot, napagpasyahan ni Mira na hindi siya magpapadala sa pangamba. Kailangan niyang malaman ang lihim ng salamin, kahit pa nangangahulugan itong harapin ang nilalang sa loob nito. Habang lumalalim ang gabi, lalong lumalala ang kakaibang presensya sa kwarto ni Mira. Hindi na lamang ito basta anino sa salamin, nararamdaman na niya ang malamig na haplos sa kanyang braso, ang biglaang paggalaw ng mga kurtina kahit walang hangin, at ang mahihinang boses na tila tumatawag sa kanya mula sa salamin. Natatakot siya, ngunit alam niyang hindi siya pwedeng umatras. Isang gabi, sa rurok ng kanyang tapang, nagpasya si Mira na harapin ang misteryo. Dinampot niya ang lumang kandila na ginamit niya noong una, ngunit sa pagkakataong ito, nagdala rin siya ng rosaryo at basyo ng holy water na iniwan ng kanyang yumaong lola. Pinatay niya ang ilaw at hinayaang kandila lamang ang magsilbing liwanag sa kwarto. Umupo siya sa harap ng salamin, huminga ng malalim, at muling binigkas ang tanong. "Sino ka? At ano ang kailangan mo sa akin?" Sa una, wala siyang narinig. Ngunit ilang saglit pa, isang malamig na boses ang sumagot, hindi mula sa paligid kundi mula mismo sa loob ng salamin. "Ako si Isabela," mahina ngunit malinaw ang boses, puno ng hinanakit. "Ako ang babaeng biktima ng kasakiman. Sa salaming ito, itinali nila ang aking kaluluwa upang itago ang kanilang kasalanan." Napalunok si Mira habang naririnig ang kwento ni Isabela. Nalaman niya na si Isabela ay isang dalagang Pilipina noong panahon ng Kastila. Minahal niya ang isang Kastilang opisyal, ngunit nang magbunga ang kanilang lihim na pagmamahalan, itinuring siyang kahihiyan ng pamilya ng lalaki. Upang patahimikin siya, ipinapatay siya ng opisyal at itinago ang kanyang kaluluwa sa salamin sa pamamagitan ng isang ritual na ginawa ng mga prayle. Simula noon, naging bitag ang salamin, hinuhuli ang sinumang may kaugnayan sa pamilya ng opisyal. "Bakit ako?" tanong ni Mira nanginginig. "Dugo mo ang susi. Isa ka sa kanilang lahi," sagot ni Isabela. "Ikaw ang maaaring magpalaya sa akin o magdusa tulad ko." Nang biglang magdilim ang paligid, naramdaman ni Mira ang mas malakas na presensya ni Isabela.
Ang salamin ay tila nabubuhay, nagkakaroon ng sariling mundo sa loob nito. Parang hinihigop siya ng salamin, ang kanyang refleksyon ay unti-unting nawawala, at ang mukha ni Isabela ang pumapalit. Hindi niya maipaliwanag kung paano, ngunit alam niyang nasa bingit siya ng paghahatol. Sa huling sandali, gamit ang lahat ng lakas ng loob, dinampot ni Mira ang rosaryo at itinapat ito sa salamin habang dinadasalan ng malakas. Ibinuho rin niya ang holy water sa ibabaw ng salamin na nagdulot ng malalakas na tunog na parang nagpoprotesta ang salamin mismo. "Hindi mo na ako mahihigop. Lumaya ka na, Isabela," sigaw niya. Nagsimulang mabasag ang salamin, at sa bawat bitak nito, isang nakakapasong liwanag ang bumalot sa buong kwarto. Narinig niya ang sigaw ni Isabela, ngunit sa pagkakataong ito, ito'y sigaw ng kalayaan, hindi ng sakit. Kakalasan. Nang humupa ang liwanag, tumigil na ang lahat. Ang salamin ay tuluyan ng nagkapira-piraso, at ang presensya ni Isabela ay nawala na rin. Umupo si Mira sa sahig, pawis na pawis at nanlulumong yakap-yakap ang rosaryo. Hindi niya namalayang tumulo na pala ang luha niya, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa ginhawang alam niyang natulungan niya si Isabela. Kinabukasan, kinuha niya ang mga piraso ng salamin at dinala ito sa simbahan. Inilagay niya ito sa isang kahon at pinabasbasan sa pari. Ipinaliwanag niya ang buong kwento, at bagaman halatang hindi kumbinsido ang pari, inalay nito ang dasal para kay Isabela at para kay Mira. Pagkaraan ng ilang linggo, bumalik na sa normal ang buhay ni Mira. Ngunit nag-iwan ang salamin ng aral sa kanya, na may mga bagay sa mundo na hindi natin kayang ipaliwanag, ngunit hindi ibig sabihin ay hindi ito totoo. Tila ba nagkaroon siya ng mas malalim na pag-unawa sa pananampalataya at lakas ng loob. Sa huling pagkakataon, tumingin siya sa piraso ng salamin na itinago niya bilang alaala. Sa ibabaw nito, may bahagyang refleksyon pa rin ng kanyang mukha, ngunit sa likod nito, walang anino, walang Isabela. Tanging katahimikan at kalinawan lamang. Natapos ang kwento ni Mira na puno ng tapang, pagkatuto, at kalayaan, hindi lamang para kay Isabela, kundi para na rin sa kanya.